Good morning mga katribo. Another day, another vlog. Alam mo talaga, daily vlogs eh. Mga linyadang ganun, pang daily vlogs eh. Today, papunta tayo ngayon sa Batangas dahil nag-crave tayo ng lomi. And meron tayong hidden gem doon na alam na masarap ang luto nila ng lomi. And baka meron din silang chami. Yan kasi mga masarap kainan eh. Meron pa tayo 1 hour 8 minutes na biyahe papuntang Batangas, Calaca. And mamaya makikita ninyo yung shop na restaurant, hindi shop, restaurant na gusto namin kinakainan pag kami napupunta doon ng Calaca, Batangas. Samahan nyo ako katribot sa ating gala ngayon. Kasama natin si OBR. Kanina hindi na ako nakapag-vlog doon sa sa may bandang Dasma ba yun? Dahil medyo chaotic at matraffic. Ayoko naman na yung nakikita ninyo yun at yun lang din. Kaya yun, dito na ako nag-start. Dito na ako nag-start ng ating vlog. And yan, medyo maluwag naman ang kalsada dito sa Silang para din enjoy panoorin. And yun, madako lang din tayo guys sa experience and learnings natin sa pagbablog. Since ngayon, today ko ipopost ang Bicol Vlog Part 3. And sa una nating pagbablog, dami nating natutunan na mga pwede nating incorporate at pagbutihin pa sa ating pagbablog. And yun, maraming salamat mga katribo sa pag-follow, pag-subscribe, pag-comment, dahil malaking tulong ito sa ating channel. Road to 100 subscribers. Sobrang grateful ko sa inyo mga sumubaybay, nag-subscribe. Maraming salamat at sa pagtitiwala ninyo. Kasi investment yung yung oras na ginugugol ninyo sa panonood ng ating vlogs. And maraming salamat. Kung bago ka sa channel na ito, ako nga pala si Lakan Moto. Ikaw ay mahilig sa motor, travel, and food. Dami na rin natin food kasi foodie din tayo eh. Nasa tamang channel ka. And don't forget to like, comment, share, and subscribe kung gusto mo ang gantong video. Marami pa tayong pagsasamahan. Marami pa tayong vlog na gagawin, lugar na pupuntahan. And yun, maraming salamat sa inyo mga katribo. Baka napapaisip kayo kung bakit katribo ang tawag ko sa inyo, mga subscribers ko, mga taga-suporta. Dahil ito, fun fact to, talagang kayo na OG Lakan Moto from 100 subscribers. Kaya ako tinatawag ang mga subscribers natin na katribo dahil sa tribes, believer of Christ kasi tayo. And yun, gusto ko lahat ng ginagawa ko, lahat ng desisyon ko kay Lord. Kasi lahat naman na meron ako dahil sa Kanya at galing sa Kanya. Wala akong kahit anong maipagmamayabang dahil ito hiram lang dito sa ating lifetime, dito sa ating buhay. Hindi naman tayo habang buhay dito Pero yun, we're getting deep. Yun, alam nyo na ngayon kung bakit katribo ang tawag ko sa inyo. Nakaka-miss mag-ride. Tagal kasing di namin nakapag-ride, almost 2 weeks. Mula nung nag-Bicol vlog tayo guys, hindi na tayo masyado nakapag-rides kasi maulan. Ayoko naman mag-ride na maulan kasi delikado. Like doble yung doble yung risk kumbaga pag nag-vlog na hindi ka nag-vlog, nagra-ride na pag naulanan may chances na magkaubo ka, sipon, lagnat. And sa panahon ngayon, ang hirap magkasakit, ang mahal ng mga bilihin. Pag may sakit ka, matagal kang di makakapag-ride, mas lalo ka lalagnatin yan. Wow. Subukan natin, 'di ba, na libutin ng Pilipinas gamit itong motor natin na Honda ADB, 'di ba? Napakasaya nun. Sulit na sulit ang fuel consumption ni ADB. Philippine loop na ba? Parang hindi ko pa kaya. Parang nung nag-Bicol, parang 3 araw akong pagod. Pero napakasaya ng experience natin sa Bicol. Sobrang grateful na nakapunta tayo ng Bicol and got to experience what Bicol can offer. Di lang sceneries, pati ito mga food, activities. Yan,
Ang ganda ng kayang i-offer ng Bicol. Ayun pala mga katribo, magandang tip pala na masishare namin sa inyo ni OBR. Habit ni OBR yun na nakuha ko lang sa kanya, na chinecheck niya yung weather bago kami pumunta sa isang lugar para alam namin kung uulanin kami, kung anong expect naming init at makapagdala ng tubig o kaya extra t-shirt. Kasi maganda siya, pero take it, kumbaga take it with a grain of salt, sabi nga nila. Hindi ko alam meaning nun, pero naririnig ko eh. Wow. Pero yun, take it with a grain of salt, na estimation lang siya and kumbaga forecast percentage ng maaring pwedeng mangyari. Kumbaga tulad ngayon, ang weather forecast ngayon eh makulimlim daw. Parang hindi naman, ang init. Ang reklamador eh, no? Pag maaraw, sabi ang init, pero pag naulan, ano ba yan? Umuulan. Masishare namin na tips sa inyo, lalo na sa inyong pagta-travel. Maganda na ma-check ninyo ang weather, kasi syempre like pwede mong i-adjust ang araw ng yung stay or kung kailan ka pupunta. What's up mga katribo, time check, it is 9:23 at meron pa tayo 41 minutes na travel time. And ngayon nandito ata tayo sa bypass road ata to eh. Nasa Tagaytay ka, papunta siyang Batangas para ma-skip mo yung traffic. Daming euro dito, isipin mo na lang kung gaano kalaki to. Hindi pa to fully tapos. Batangas kaliwa, same daan siya ng Batangas, Alfonso, crossing Mendez, tapos Mendez Cavite sa kabila. Mga katribo, dito na tayo sa ayan, Bulalo Capital. Masarap kumain dito guys, and may view siya. Tungo na tayong Twin Lake. Down below mga katribo kung mga tiga saan kayo, at para magkaroon tayo ng idea kung saan naman magandang pumunta sunod na puntahan natin, para meron tayong list of travel checklist kumbaga na mapuntahan. And malay nyo, pag napunta kami dun sa inyo, kasabay tayo sa daan, hingan nyo ako ng sticker, diba? Eto na mga katribo, Twin Lake. Ayan guys, Twin Lake. Tayo kayo dito mga katribo kung gusto ninyo magpalamig. Magandang pumunta dito sa Tagaytay. Kasi friends namin from Bulacan, pumunta sila dito, tapos sobrang nagustuhan daw nila. Dati layo sila, nung na-ride nila, okay naman daw, hindi naman daw ganun kalayo. Pero yung daan daw magaganda, kaya hindi daw ganun ka nakakapagod. May tatawid, kailangan ng ting magbigay. Tutot. Share ko lang din na favorite kong daanan or gustong kong pumupunta ng Batangas, kasi yung kalsada doon maluwag siya, and sobrang ma-enjoy mo yung biyahe mo, kasi ang dami mong puno na nakikita, ang luwag ng kalsada, hindi ganoon karami ang dumadaan, so ma-enjoy mo yung moment mo with your motorcycle and the sceneries. And ngayon yan, liliko tayo dito sa may Diokno. Dito guys, marami din dito ang mga pilihan ng baka. Sobrang sarap dyan bumili ng baka kasi fresh ang katay, and mura siya compared sa palengke. Isa yun sa mga pwede ninyong anuhin dito. Ayan na yung Nasugbu Art. May mga lomi house na dito, pero yung yung favorite namin kinakainan sa Batangas, nasa Kalaka. Dito yung yung daan na papuntang Fantasy World. Dito yung mga katribo. And maganda sa Fantasy World. Nakapag-picture na tayo doon, nakapunta tayo. Yung sinasabi kong kaibigan natin na tiga Bulacan, dito kami nag-rides noon na pumunta kami Fantasy World. Ginala natin sila dito para ma-explore nila yung Cavite, and happy to say na na nag-enjoy daw sila sa South. Kung may sapat pang oras, ililibot natin sana sila sa sa Alabang naman.
sa mga Molito, Philinvest, and Palazzo ba yun? Palazzo? Sa may glass house na kapehan. Yan, maganda dito guys. Ang taas na kaya natin. Yan yan pa. Yan na yung taal Di ko alam kung kita ninyo, pero yun na yung taal. Eto. Yan. Oo nga, mula nung nakita natin si Mayon, parang ang liit na ni Taal. Parang nanliit si Taal. Pero ang kagandahan dito, yun dun sa may Taal, may mga lake siya na pwede mo rin i-discover. Puntahan, kuha ka ng tawilis dun. Isa pa na reason para pumunta dito sa Tagaytay is yung mga tawilis, bulalo. Yan ang mga masarap kainan dito. Mafe-feel mo talaga ang sarap humigop ng sabaw habang malamig. Ang lamig, tapos minsan nagfafag pa pag sobrang lamig, lalo na pag December, bare months, ayan sarap. Tapos naulan. Oo, kaso nga lang pag bare months magmotor ka kasi medyo matraffic, maraming pupunta, maraming gusto ring ma-feel ang lamig ng Tagaytay. Yan, 'di ba ang ganda ng daan dito, guys? Chill ka lang, huwag ka lang masyadong magmamabilis kasi ayan may mga liko na minsan medyo sharp or blind curve. Yan. Tapos ayan daming nagbebenta dyan. Pwede kayong bumili ng mga espasol, pastillas. Nakatulong pa kayo, di ba? Pacific Heights, ang dami pang mau-offer ni Tagaytay and Silang kasi hindi pa kung saan lang yung pinaka mainstream. Actually maganda nga yun, no? Gala natin dito sa Tagaytay yung mga hidden gems na pwede natin ma-share sa inyo mga katribo. And maganda naman sana yung mga starting pa lang siguro na makilala ng mga shops, mga local secrets na yung mga lokal lang dito kasi sila yung nakakaalam ng mga masasarap kainan, mga underrated. Ayun na guys, dito medyo malapit-lapit na yung yung Fantasy World. Ano kayang backstory nitong Fantasy World, no? Bakit hindi nila binuksan for the public? Or siguro binuksan nila for the public pero para daw siyang Disneyland ang plano dito no? Yun ang plano nila na maging Disneyland to Fantasy World na local dito sa Philippines. Pero ang nangyari, bakit kaya hindi nila na fully open sa public or masasabi nating close na ngayon? Kasi last time na pumunta kami dito, hindi kami nakapasok sa loob, dun lang sa may labas. Still worth it na pumunta. Ang ganda ng ng pagkakagawa. Hindi nila na fully labas for the public, and maganda rin sanang additional na mache-check mo sa listahan na pwede mong puntahan dito sa Tagaytay. May bagong bubuksan ngayon na pasyalan sa Batangas na first glass bridge in the Philippines ata ito. And maganda siguro na mapuntahan natin yun, no? Matur ko kayo doon mga katribo at magala, no? Let's see kung anong natin mapagpaplanuhan and anong magagalaan natin. Welcome Municipality of Lemery. Yun, nasa Lemery na tayo mga katribo. Shoutout sa inyo mga katribo natin dito na tiga Lemery, Batangas. Shoutout ho sa inyo. Busog sa usok. Maubos talaga yung lamok nun pag ganyan Ito na mga katribo. Ayan na ang Fantasy World mga katribo. Yan yan guys napakagandaan yan. Dami nagpipicture doon may pitik din. Napitikan kaya tayo doon? Okay yung pitik doon yung pitik sa Manila iba ang mahal. Ibo ata pitik sa Manila tapos black and white. Ganda ang luwag ng kalsada. Therapy road dito guys. Ang ganda ng daan dito, dire-diretso lang tapos asfaltado pa. Tingnan
tingnan mo naman yan, oh, ang luwag, oh. So guys, ang sarap. Therapy Road na naman. Favorite ko na Therapy Road, yung Nasugbo eh. Nasugbo, Batangas na daan. Napakaganda doon, ang luwag. Ngayon, ito naman, Lemery. Ang ganda ng daan dito. Tayo dito. Nako, ang traffic. Kaya sa pantropiko, ang trapiko. Kalaka Town, turn right. Kalaka Poblacion. Shoutout sa inyo mga katribo natin na tiga dito sa Kalaka Poblacion. Kalaka Poblacion. Shoutout sa inyo mga katribo natin dito. Nandito na tayo. At meron pa tayong 5 minutes. So malapit-lapit na. Ayan, parang graduation ata. Graduation nga. Congrats sa mga nag-graduate ngayon. Ngayong school year, congrats ho sa inyo. Good job na kayo nag-graduate. Ito na, Litas Lomi House. Yan ang gusto naming, favorite naming restaurant dito. Yan. Sige, dito tayo mag-park. Yan. Ayan o, Litas Lomi House. Yan. Yan guys, oh, Litas Lomi House. Dito yan. Bali, yun yung eskwelahan. Yun yung palatandaan ko, yung eskwelahan. Tapos, eto, dito siya. Search na lang Litas Lomi House sa Google. Dito affiliate wala, hindi to sponsored or anything. Talagang masarap lang and gusto namin dito kumain. Ano mga meron sila? Lomi veggies. Yung jumbo ba? Meron din sila mga tapsilog. Tapos meron din dito, bago ngayon. Ito. Mga beverage. And yun, tindahan nata din yun. Dito. Okay, spaghetti. Silog meals, meron na din sila. Uy, ang sarap. Ayan, lomi dito. Grabe, may mga chicharon, onions, tapos egg. Sarap yan. Yan guys, dumating na ang ating lomi. And ito, chicken. Tapos yan, ang totoo, tapa? Tapsilog and burger. Sarap. Sarap nito guys. Thank you. Thank you po. Okay, kain lang kami guys. Yun mga katribo, kakatapos lang namin kumain sa Litas Lomi House. Punta na tayo, magpapalamig tayo sa Tagaytay. Baba na pala ito ng Tagaytay, kaya pala medyo ganun kainit. Mas maliwanag ba ngayon ang naririnig ninyong audio? Kasi ngayon sinubukan ko yung Balaklava. Hindi nakaharang dun sa mukha ko. Hindi covered yung bibig ko. Kaya kung yung audio malinaw-linaw, baka ganito na lang ako mag-vlog. Balaklava pa rin ako, pero yung dun lang sa may bandang ulo na part. Kasi yung Balaklava ko yung nahahati, yung hindi lang siya parang mass. Rock Bros nga pala to mga katribo. If ever napapatanong kayo kung anong Balaklava ang gamit ko, Rock Bros to. Ice silk na Balaklava kasi medyo malamig-lamig to eh. Ikot tayo ngayon dito sa Kalaka. Other way ang daan natin kasi medyo chaotic at matraffic dun sa una natin dinaanan kanina sa city proper. For naman mag-arko matraffic, pero pagka lagpas mo naman okay na. Then patungong arko ng Kalaka Poblacion, okay na, maluwag-luwag na. Ever since na nag-Bicol tayo, mas napansin ko na mas mabilis ang pag-adapt ko sa kalsada. Mas mabilis ko nakikita yung lubak, mas mabilis ako nakakailag in case na
approaching na, tapos kailangan gumawa ng last second maneuver, mas madali ko siya nakikita. Grabe, no? Saddle time talaga ang ang malaking part ng pagra-ride eh. Kung gaano ka katagal mag-ride, and di lang gaano katagal, kundi proper proper knowledge and training. Like sa bahay minsan, pag doon lang sa subdivision nag-iikot, naglo-low speed din ako eh, training. Kasi yun ang kalaban ng motor eh, low speed. Buti nga hindi automatic tayo, manual medyo kailangan mong ma-master yung yung pag-feather ng clutch mo, clutch, throttle, and braking all at the same time pag naka-manual ka. Komplikado lang pakinggan, pero pag na-gets mo na ang each instrument na meron ka, madali mo na siyang maiintindihan. Di naman sabay-sabay sa pag-release ng clutch at pag-gas, doon kailangan mong pagsabayin yung pag-release mo and at the same time pagbigay mo ng gas. Pero naman yun, parang sequential lang, sa timing lang nagkaroon ng paghirap. Pero pag nuggets mo na, madali na siya. Laki ng bahay guys, Oy, dream. Lord God, nawa po in the future. Pero kung ano po ang kagustuhan ninyo, Panginoon. Ang ganda, Meron kayong mga alam, kahit hindi kayo tiga dito na lokal, baka pwede ninyong i-comment down below ang masarap na Lomi House na alam ninyo, para meron naman tayong nagagalaan and makainan. Ito nga pala guys, yung isa pang daan na papunta dito, hindi lang ito yung dinaanan natin kanina, kasi si Google iba ang pinadaan niya sa atin. Pero si Mrs. Lokal kasi dito si Mrs. eh. Lokal ka ba dito, Lab? Medyo kasi meron silang lupa dito, meron silang property na and mga kamag-anak na tiga rito rin, kaya alam niya ang mga daan dito. Wala masyadong nadaan dito kasi daw ang most daw ng nakakaalam ng daan na to is yung lokal dito mismo na nakatira. Kaya wala masyadong nakakasalubong sa daan, kasabay sa daan, yun lang. Mukhang tiga dito yun eh. Sobrang banayad lang yung biyahe natin. Tamang piga lang sa throttle pagpaangat and brake pagbababa. So far so good. Approaching right. So, left na lang. Ayun, what the heck? Oo nga guys, doon tayo dumaan kanina. Ang layo. Lemery na to guys, Champion Lake. Ayan nga. Ay, pagkalagpas lang ng bridge dun bago magmasagbo. Oo. Yeah. What the heck? Google ulit Ayan galing tayo dito kanina guys. What the heck? Oo, lapit lang. Ayan na guys, Scam talaga to si Google eh. Ayan, ito na yung Pacific Heights. Grabe naman yan. Pinaikot tayo. Ay nako, Google. Ganda naman yung dinaanan nating kalsada doon. Kaya okay lang din. Tsaka napakita ko sa inyo guys yung Fantasy World. Lapit lang pala. Si Google talaga eh. Home court na ulit. Grabe, ang lapit nun. What's up mga katribo? Nandito tayo ngayon sa Dunkin Donut. Nagpahinga tayo. Tapat tayo ng aircon. Kasi sobrang init ngayon. Nandun ang ating motor. Paalis na kami at uwi na tayo. Kasi napakainit ngayon. Baka sa susunod hapon na kami mag-ride. What's up mga katribo? Nandito kami, nagpahinga lang kami dito sa may harap ng District Dasma, and I just want to take this time na magpasalamat and mag-shoutout sa inyo ng mga nag-subscribe at nag-comment sa ating video. Shoutout kay Jelly Ilustre,
1597, si Daryl Paul Asuncion, Kuya Richard RMTV 6944, shoutout. Miel Joseph Ramos 208, shoutout sa'yo katribo. Kuya Twinser, shoutout sa'yo. Kawangfong 43, maraming salamat sa pag-subscribe. And kay Kafalo Pan 28 naman siya na nag-subscribe. Jack V Dos TV, shoutout sa'yo. Tin Mendoza all the way up 466, shoutout din sa'yo. Ayun, kay Nino GS1YX, galing siya sa TikTok. Kay Angelo Buenaventura 7633 87, si Angelo Malate 8251, DJ Banger Gaming, and kay Jabo 8519, shoutout sa inyo mga katribo. Maraming salamat sa pagsuporta, maraming salamat. Kayo ang dahilan kaya kung bakit gumagawa tayo ng content para mapasaya ko kayo, makatulong, makapag-educate, and makapag-share ng experience mo yun, ng journey natin sa pag-vlog na to. And to the rest na subscribers natin, maraming salamat po sa tiwala. Road to 100 na tayo. Sobrang grateful ko sa inyo. Maraming salamat. Kung gusto mo pa ng more videos to come, consider subscribing and i-ring mo na rin ang notification bell. And marami pa tayong pagdadaanan ng mga videos, mga gala, mga rides, mga resto na pupuntahan. Maraming salamat sa inyo. Shoutout katribo. God is good.